So yun na nga guys, so ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and tayo nagbabalik para magbigay na naman po ng panibagong reaksyon. Regarding nga po sa nakaraan po na napaka-controversial na pangyayari na pagkikita ng dating love team po at sa wakas guys, pagkatapos po ng mga lumabas na iba-ibang versions ay ito na at nagsalita na mismo ang isa sa mga sponsor na nandoon sa diet at that time. At ito ay siguro sa tingin ko at sa palagay ko naman guys ay mas reliable dahil siya mismo ang nandoon at kung ano man po ang sasabihin niya dito, if ever na hindi totoo, ay syempre mahihiya naman siya. Siguro sa mga magulang ng dalaga. Kaya ito, samahan po ninyo ako at bigyan po natin ng reaction. And bago tayo magtuloy-tuloy, of course, may galab shoutout po sa inyong lahat ng mga solid Kalingap supporters and of course sa aking mga subscribers. And patuloy lang po nating suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang at Erdo Vlogs and of course si Kalingap Rab. So sama po ninyo ako. Let's go! At sabihin po ang totoong nangyari noong Sabado, August 8, bandang 9:30 to 10 a.m. ng umaga hanggang sa oras So yun guys, pasensya na po 9:30 to kayo at 10 medyo a.m. ng umaga hanggang sa oras po na nangyari. Bago po yun, last July, nandyan po kami sa diet nila Ate Melissa. First time niyang makita si Gansi at Edu. And nagkaroon kami ng chance na makapunta sa bahay nila Biancy at doon po ay nagkaroon ng kwentuhan, ng pag-uusap at doon po nagkaroon ng chance na invite ni Ate Melissa si Biancy na kumain sa labas. Pero at that time po, hindi po available si Biancy na sumama sa amin kasi po meron po siyang tinatapos na schoolwork. So, ang sagot lang po ni Biancy kay Ate Melissa, Tita, pagbalik niyo po, promise, sasama po ako. So, nakabalik kami ng Manila. So, ganun pala ang pangyayari guys, no? Yung palang controversial na pangyayari na yon. Bali, pangalawang balik na ng mga sponsor dahil yung unang pagpunta pala nila doon ay busy. Itong si Viancy po at nangako siya na pagbalik po nila ay sasama siya na kakain sa labas. So, ganun na nga po ang nangyari at ito na at nakabalik na sila at dito na natin umpisahan pakinggan kung ano man yung kwento ni Ma'am Lavi Belen. So, yun. Tapos nagkaroon po kami ng pag-uusap ni Ate Melissa na gusto niyang bumalik sa diet para makita si Biancy at Edu bago siya bumalik ng ibang bansa. So doon din So, yun pala guys, no? Yung palang kasama ni Ma'am Lavi na sinasabi na isang sponsor ay gusto lang makita yung dalawa po bago man lang siya bumalik sa pinanggalingan niya na kung saan bansa. So, ganun pala yun ang kwento. So, tuloy po natin guys. sa pag-uusap namin, nabanggit po namin na baka ito na yung chance na mapag-usap namin si Biancy at Edu. So, nagkaroon ng date kung kailan na uwi namin hanggang kinontak po ni Ate Melissa si Edu na babalik kami at uuwi ng diet. At kasama po doon na gusto namin na mapag-usap silang dalawa. Ang sagot lang po ni Eds ay kung willing siya, si Biancy, para matapos na ang kaguluhan. So, yun pala guys, no? So, aminado naman si sponsor or si Ma'am Lavi na talagang plano nila na pag-usapin yung dalawa po, And ang ginawa pala nila is unang-una, kinontak si Kalingap Edu at sinabi nga nila yung plano. And ang sabi naman daw ni Kalingap Edu guys, ay kung papayag si Viancy, ay okay lang din. Ay okay din kay Kalingap Edu para matapos na daw lahat-lahat. Kung ano man yung mga hindi nila pagkakaintindihan. So, yun, tuloy natin. Ni Eds na makapag-usap. So, yun po, dating namin August 7. August 8, pumunta po kami sa bahay ni Biancy. At ang nadatnan po namin dun ay si Nanay Hansel, si Tatay Beran, at yung mga kapatid niya. And yun po, nagkwentuhan po kami, pinagkape kami ni Hansel, hanggang inaalok na po kami na mag-lunch po doon. So, nung dumating po si Bian, nagkausap So, gano'n pala nangyari guys, no? Hindi naman pala, kung pagbabasihan natin yung mga ibang kwento ng iba, hindi naman pala nila basta-basta sinundo itong si Viancy sa bahay nila. Kumbaga ay pagpunta pala nila doon ay
wala pa si Biancy at that time. So, nakapagkwentuhan muna sila sa mga magulang ni Biancy and inoferan pa sila na mag-lunch doon, no? At bago dumating si Biancy. So, tuloy natin, sila guys. ni Ate Melissa. And yun po, sinabi nga po natin Melissa, oh, sabi mo sa akin, pagbalik ko, sasama ka na sa akin. Tapos, sabi mo, promise mo. So, nung nakapag-decide naman si Bian na sumama, siya po yung pinapili namin ng lugar. So, dun kami hinatid ni Tatay Biran sa Kamagong kung saan niya piniling lugar. So, So, ganun guys, no? Uulitin ko lang yung mga sinasabi ni Mama Lavi kasi medyo, ano po yung, yung audio niya, medyo, ano ng konti. So, yun pala. So, si Biancy pala ang pinapili nila kung saang lugar niya gusto na pumunta sila. At doon mismo na yung tatay niya, si Beran, ang mismong naghatid po sa kanila, sa pupuntahan nila, no? Sa, ano ba yun? Kamagong ba yun? So, tuloy po natin. hinatid kami ng tricycle, sila ni Tinay nagmotor. So, pagdating dun sa Kamagong, iniwan na kami ni Tatay para So, yun pala, no? Hinatid sila ng tricycle and si Tinay naman ay nakamotor. So, yun. And doon, pagdating doon, ay iniwan na po sila, no? babalikan na lang kami niya pagkatapos kumain. So, At babalikan na lang sila ng tatay ni Viancy pagkatapos daw nilang kumain. So, yan po na yung talagang plano po nila. Ano. So, ituloy natin. pumasok kami sa loob ng kainan, umupo doon, nag-order, tapos ako po talaga ang nag-message kay Eds na sumunod. Ang hindi lang namin nasabi kay Eds na hindi namin siya naipaalam kila Biancy na pupunta. Nung So, itong si Ma'am Lavi ay talagang inaamin niya na siya mismo ang kumontak kay Kalingap Edu para sumunod sa kung nasaan man po sila ano. And aminado din siya na ang mali lang nila is hindi niya nasabi kay Viancy na pinasusunod nila doon si Kalingap Edu. So tuloy natin. dumating po si Eds, ah, pumasok po, umupo sa lamesa kung saan kami nandun. Kinumusta ni Eds si Bian. At yun, nagkausap naman po sila. Pero pilit na kinukuha ni Biancy ang susi ng motor kay Tinay. So, nung So yun na nga ano, pagdating ni Kalingap Edu guys ay kinumusta naman daw niya si Biancy at okay, nakapag-usap din naman sila. Pero pilit daw na kinukuha ni Biancy yung susi ng motor ni kay Tinay. Siguro hindi ko alam kung plano niyang umalis or what. Dahil siguro nabigla siya, no? So tuloy po natin to. kuha niya na yung susi, lumabas siya na masama ang loob sa nangyari. So, sumunod kami ni Ate Melissa. So, ganun pala. So, nakuha niya yung susi and then lumabas siya na masama ang loob. Kaya nila sinundan sa labas. Siyempre siguro ay ayaw nila na umalis si Biancy na magmumotor lang. No? Dahil wala nga na ngayon tatay niya, umuwi na at babalikan na lang sila pagkatapos kumain. And that time naman, dumating na si Kalingap Edu. So, yun nga guys. No? So, tuloy natin kung ano na nangyari nung sinundan nila sa labas, si Biancy. Hindi po namin siya pinapayagan mag-drive kasi po, yung safety pa rin po ni Bian ang inisip namin. So, Yun. explain namin kung bakit namin nagawa yun, bakit nangyari yun. Sinabi po namin na gusto namin po talagang mapag-ayos po talaga sila na kahit hindi po para ibalik ang EDSI, hindi po para ibalik ang lab team, hindi po para ibalik kung ano man ang dapat ibalik. Ang tanging gusto lang namin ay magkaayos silang dalawa. Yun lang po ang intention namin, wala nang iba. So, ang sinasabi doon dito ni Ma'am Labi guys, ay nag-explain sila kay Biancy dahil basa-baka yung loob niya po ano, na gusto lang talaga nilang magkaayos sila dalawa, yung ex-love team, pero hindi naman para magkabalikan pa ulit. So, kung sinasabing magkabalikan ulit, so alam din nila na nagkaroon na relasyon yung dalawa. Kasi may salitang magkabalikan eh. Di ba guys? So, yun na nga. At yun lang naman daw ang intention po nila na
mapag-ayos. Yun lang daw. At hindi plinano or walang plano na magkabalikan or ano yun nila, magkaroon ulit ng pagkakaunawaan yung dalawa. Okay? So, Yun tuloy. po, nung napakalma namin si Bian, dumaan yung tricycle nila Tatay Biran at yun po, after po noon, lumipat kami sa may tabing dagat, malapit, dahil doon po nakapark yung motor at saka yung sasakyan ni Eds. So, doon po sa motor, doon po umupo si Bian. Ayan, yan, yan. Guys, ito, pero medyo sablay na yung, yung version ng mga ibang gumawa ng reaction po, or naglabas ng reaction na una-una. So, ang nangyari pala, nung nasa labas na sila, ay dumating itong si Viran at lumipat sila ng pwesto doon sa tabing dagat. Doon nagpark yung tricycle and yung sasakyan ni Kalingap Edu, doon din nagpark. At itong si Viancy nga daw ay umupo sa motor. Sa motor nga ba or sa tricycle? Whatever. Di Si ba? Eds po, sumunod po doon at meron po kasi doon semento na barricade na pwedeng upuan. So, doon po siya sa umupo sa tapat ni Bian. So, gusto lang po naman din talagang iparamdam ni Eds kay Bian na kahit na anong mangyari, iwan ka man ng iba, ito pa rin siya, nagmamahal sa kanya at nagmamalasakit. At yung mga taong nandun ngayon na nakapalibot sa kanya, yun yung mga taong nagmamahal sa kanya. Yun po yung pinaparamdam ni Eds nung time na yun kay Bian. So nakikinig Grabe, So, gano'n na nga pala, at nakaupo si Viancy doon sa motor or tricycle and sumunod naman si Kalingap Edo. Di ba may mga parang upuan doon sa tabing dagat, yung semento or pwede tawagin na barricade siguro. Doon daw siya umupo sa tapat ni Viancy and yun, kinausap daw niya at ipinapaliwanag na nga daw ni Kalingap Edu na kung sino yung nasa circle nila at that time ay yun yung mga totoong nagmamalasakit daw sa kanya. So, ituloy po natin. So, nakakapagtaka lang kasi andun yung tricycle, andun din yung sasakyan ni Kalingap Edu. So, nasaan si Tatay Biran? Baka nandun din. naman po si Bian at may times na sumasagot po siya. So, meron lang pong nasabi si Eds na ikinagalit ni Bian na hindi niya nagustuhan kaya tumayo siya papalayo sa motor. Naglakad siya papalayo. So, So, gano'n na nga daw, kailangan sundan natin yung kwento, guys, at kailangan ma-relay ko kaagad sa inyo para mas maintindihan. So, yun nga, kinausap ni Kalingap Edo itong si Biancy, paminsan-minsan daw, sumasagot naman. And meron daw isang hindi nagustuhan itong si Biancy sa mga nasabi ni Kalingap Edo. So, ang ginawa niya ay tumayo at naglakad palayo. So, tuloy natin. Dan at sinusuyo pa rin ni Eds na para makapag-usap sila ni Biancy. At So yun, sinundan pala siya ni Kalingap Edu at patuloy na sinusuyo. Grabe talaga. Sinusuyo daw, guys. So, tuloy natin. natapos na rin yung kaguluhan sa paligid. And nakita namin si Ez na hinawakan si Bian at nagpunta sa gilid ng boulevard para makapag-usap saglit. Pero wala pong physical na nangyari or sakitan na nangyari. And yun na nga, dahil lumayo yung dalawa, nauna si Biancy, sinundan ni Kalingap Edu para patuloy na suyuin. And then nakita nga daw nila na hinawakan ni Kalingap Edu siguro sa kamay or sa bewang kagaya nung interpretation ng unang naglabas ng controversy ay para patuloy na paliwanagan. So, and wala silang nakita na pisikalan na kagaya po ng kinikwento ng mga anti-kalingap. Una-una, yung nagkikwento na anti-kalingap, wala naman po doon. Di ho ba? So, tuloy natin. So, take note, walang pisikalan. Nang makarating sila sa gitna ng kalsada at doon inaalalayan para itabi ni Ed si Biancy. So, And so, yon okay. So, narating daw sila sa gitna ng kalsada at doon inalalayan ni Kalingap Edu para itabi si Biancy. So, ang kwento naman ni Erwin,
is hinawakan sa bewang at para alalayan si Biancy itabi sa kalsada kasi may padaan na sasakyan. So, hindi naglalayo, hindi po ba? Kumbaga, merong similarity. So, Wala tuloy. pong harassment na nangyari. Wala Walang harassment na nangyari na kagaya ng sinasabi po ng anti-kalingap, no? So, yan. So, sa dulo ng paglalakad nila, andun sila Tatay Biran. So, dun po, sumakay po si Biancy sa tricycle. And sa dulo ng paglalakad nila ay andun si Tatay Birandaw. At doon na sumakay si Biancy ng tricycle. So, ibig sabihin talaga, magkasama yung dalawa hanggang makarating sila sa tricycle po, ano. So, so asan na kaya yung ano, yung parang gustong sampalin na sinasabi ng mga anti-kalingap na pinalalabas nila na gustong sampalin daw ng tatay ni Biancy. Kung si Kalingap Edo, wait natin, baka nga may kwento na ganon. So, tuloy natin. Bumalik po sila Tatay Biran sa kinatatayuan namin kung saan nakaparking motor. Pero hindi po nakita yung susi kasi uuwi na rin po sana nila. Nagalit po si Tatay Biran sa amin at kumaripas na ng andar. Tapos po kami Ano daw? Wait lang guys okay. So, balikan natin yun. Hindi ko masyadong na-gets. sa kinatatayuan namin kung saan nakaparking motor. Pero hindi po nakita So, ang nangyari daw, sumakay si Biancy sa tricycle, tapos bumalik sila kung saan nakapark yung motor, no? Kung saan nakapark yung motor. So, yung tuloy. susi kasi uuwi na rin po sana nila. At ibig sabihin, yung motor pala na yon ay yun din yung motor na pag-aari ni na Biancy. Siguro yung binigay ni Kuya Bal po, ano? At hinahanap yung susi para iuwi na din, isabay na nila sana sa pag-uwi din. Balik po si Tatay Bilan sa amin at kumaripas na ng andar. Tapos po kami po nila Galit. Ate Melissa sumakay na sa sasakyan ni Ez. Wait nga guys, ulitin pa natin konti. Kung saan nakaparking motor. Pero hindi po nakita yung susi kasi uuwi na rin po sana nila. Nagalit po si Tatay Bilan sa amin at kumaripas na ng andar. Tapos po So yun, sorry. Ngayon ko lang na ano no. So nung pagbalik ni na Biran doon sa tapat ni na sponsor ay parang galit and kumaripas na ng pag-alis. So tuloy. kami po nila Ate Melissa sumakay na sa sasakyan ni Ez. Pagkasakay namin, tama naman na nakasalubong namin pabalik si Tatay Biran kung saan nakapark yung motor. So ang nangyari na sumunod ay sumakay na sila sa sasakyan ni Kalingap Edu and bumalik si Beran at pupuntahan nila yung motor kung saan nakapark po, ano. Bumaba po si Eds sa sasakyan at hinahanap po si Biancy kung nasaan si Biancy. So, hindi po sumasagot ng time na yun si Tatay Biran at humingi naman po ng sorry si Eds kay Tatay Biran. So, umandar pa rin po. Hindi pa rin po kami pinapansin. So yun no, pagbalik ni Beran doon, ewan ko kung nasaan si Biancy, bakit hinahanap ni Kalingap Edu si Biancy, no? Ang pagkakaalam po natin ay kanina sumakay na si Biancy and gayon ay hinanap ni Kalingap Edu kay Beran si Biancy para siyempre mag-usap-usap sana sila. Pero parang galit itong si ano po ano, tapos umalis na. Sumakay kami sa sasakyan ni Ez at sinabi po ni Ez na, Tita, ibababa ko kayo sa may kanto ni Labian at pumunta kayo sa bahay nila para humingi ng sorry sa nagawa niyo. So yun guys, at isinakay niya yung mga sponsors para ihatid doon. Malapit kina Biancy sa may kanto lang daw. At sinabi daw ni Kalingap Edu na mag-sorry sila kina Biancy. Itong mga sponsors po, ano? So, tuloy. So, pagdating po namin doon sa bahay nila, pinapasok naman po kami ni Tyberan at nila Biancy at Hansel. Tapos po, na humingi po kami ng sorry po talaga kila Tatay Biran dahil po sa nangyari na nagawa naming mali. And yun
pagdating nila doon ay pinapasok naman daw sila ng mga magulang ni Biancy, and sila ay humingi ng itong mga sponsors ay humingi ng sorry sa nagawa po nila, no? So, tuloy. Ay na wrong move po talaga kami na hindi po namin nasabi na pasusundan namin si Eds doon sa Camagong. So, So, inaamin niya na wrong move sila dahil hindi nila nasabi sa magulang ni Biancy na plano nilang pasunurin si Kalingap Edu doon sa Camagong kung saan sila pumunta. So, yun. yun po, nagkaroon naman po ng napatawad naman po kami at naintindihan naman po kami nila, Tatay Biran. At nung nakiusap kami kila Tay Biran at Nay Hansel na gusto namin makita at makausap si Biancy. And yun na nga guys. At syempre, ganun talaga. Pinatawad naman daw sila ng mga magulang ni Biancy, and then nakiusap sila na gusto nilang makita ulit si Biancy at makausap. So, ano susunod? Personal na humingi ng tawad. So, Okay. So, yun pala. Kaya nila gustong nakita ulit si Biancy para personal na makahingi ng tawad. So, yun. kami ni Nay Hansel sa kwarto at doon po ay nakita namin si Biancy na nakahiga at yun po, pagtayo niya, niyakap niya po kami, nagkaiyakan, humingi kami ng sorry at in-explain po talaga namin ulit sa kanya na yun lang naman ang hangad namin, na maging maayos sila, wala kaming ibang intensyon. Tapos yun po, after po ng yakapan at iyakan, napatawad naman po niya kami at sinabi niya And yun na nga, ang ginawa, ang sumunod na pangyayari guys ay pinapunta po sila ng nanay ni Biancy doon sa kwarto. At inabutan nga nila na nakahiga nga daw doon. And then, pagpasok na nila ay nagkayakapan, nagkaiyakan, syempre magpapaliwanagan, and of course, magkakaintindihan. Natural, puro babae naman po yan. And in-explain nga nila na gusto lang talaga nilang magkaayos sila, no? Pero hanggang doon lang, wala silang plano na magkabalikan. So, yan po. So, ano pa? lang po na wag na lang po namin ulitin yun. So, Nangako sila na hindi na nila uulitin yon. ilabas namin, in-offer niya po na ipahatid kami sa papa niya sa kanto sa sakayan. So, ganun din po yung ginawa ni Tay Biran. In-offer And then, after that, ay nagplano na silang umalis at nag-offer nga yung mga magulang ni Biancy na ihatid na sila hanggang doon sa kanto kung saan sila pwedeng sumakay or mag-commute. At gano'n na nga ang nangyari. So, anong kasunod? niya po na sumakay kami sa kanila at ihahatid kami sa kanto. So, hindi na po kami kasi nandun po si Ed sa amin. Sa kanto, nag-aantay. So, Okay, so ang nangyari pala doon, no, ay naghihintay din si Kalingap Edu doon sa may kanto kung saan sila hinatid ng tatay ni Biancy. Akala ko kanina ay umalis na si Kalingap Edu. Yung pala ay talagang hinintay niya sila. Oh, okay. So, tuloy. yun po, niyakap ko po si Tatay Biran, si Nanay Hansel, at humingi po talaga kami ng sorry ulit sa kanila. Okay. So, okay naman at pwede pa rin naman daw po kaming bumalik doon, open pa rin, na makapunta kami doon. So, yun naman pala, guys, no? At bago sila umalis, ay nagkayakap-yakapan pa sila sa mga magulang ni Biancy. And welcome pa naman daw sila na makabalik doon. So, ibig sabihin ay nakaalis sila na maayos ang lahat po, ano? Walang trauma, walang harassment, walang sakitan, walang magpapakamatay, walang gustong sampalin. Ganun po kasi yung ganun po kasi yung mga balita na binobroadcast galing sa anti-kalingap po, ano? Grabe. Kung makapagkwento talaga si Manas. At Tuloy. wala na po yung nangyari kanina, nung time na yon. Tapos yun po, so paglabas po namin, nagkakwentuhan pa po kami nila Tay Biran at saka lumabas pa po si Biancy at
nagsabi ng ingat sa amin. Tapos yun po, bumalik na po siya sa loob hanggang nakapagpaalam na kami na umuwi. At yun po ang totoong nangyari nung araw na yon. At sana po itigil na po natin yung mga maling kinakalat na hindi naman po totoo. At bigyan naman na po natin sila ng peace of mind dahil pareho na po silang nasasaktan at nahihirapan. Gusto na rin po nila ng katahimikan. Yun lang po. Salamat po at God bless. So, yun nga. At wala tayong narinig guys na masamang nangyari po ano. Yun nga lang, yung pinaka-worst na nangyari lang doon is yung siguro nagalit yung tatay ni Viancy dahil nga hindi nila alam no or hindi na ipagpaalam itong mga sponsors na pasusunodin nila itong si Kalingap Edu. So yun po. So hanggang dito na lang guys and maraming salamat po ulit sa pagsama ninyo sa akin sa video na ito. So magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So yun, bye-bye po muna. Bye. God bless.